Hello sa akon mga viewers. Yesterday, naghimo ako sang video clip about communication. Kung sino ang may gusto nga naga-istorya or nagapabutsyag sang ilang mga balatyagon, ang ilang mga ah, mahal sa kinabuhi, ang ilang mga partners, ang ilang mga friends or acquaintances. And I have seen sa mga pipila ka mga comments nga gusto man gid gali naton nga naga-communicate no kag dako gid ang mabulig sang communication sa isa ka relationship, um, romantic man or hindi, no. So this time naisipan ko nga um, istoryahan naman naton ang mga klase-klase sang communication. So from surface level nga communication, kung paano kita panaog sa mas deeper na communication. Kaya ang na-observe ko sa mga Filipinos amo sini. Hi, hello lang gid kita asta. Ambot ko na-observe nyo man, no? Depende sa personality sang tao, no? Especially ang mga mahuloyon, yung mga Filipinos, kung pamangkuton mo na gani, oo, hindi, hi, hello, meron o wala, yun lang ang kayang sagutin. Pero hindi na maka-sustain sang dugay nga communication. Okay? So ang usual naton yung mabatian sa aton mga panimalay, no? Nakakaon ka na, ano sudan nyo, ano pa ba? Nakapaligo ka na, nakailis ka na, nakapamlansya ka na. So those are the common things that we hear sa aton mga panimalay, and we believe na nagka-communicate na kita just by asking those questions without realizing na those are just superficial, no, or surface level lang gid siya nga communication. Ina ba lang mga questions nga masabat mo lang sang yes or no, no, may ara o wala, no. So, mga open-ended questions. Amo na usually ang mabatian natin sa balay. May kwarta ka? Wala ka kwarta? May klase? Wala klase? Sa tinuod lang, hindi na siya amo ang naga-comprise sang communication nga deep communication na kinahanglanon sang aton yung mga pamilya. Okay? Especially couples nga kumbaga, sila ang braces, no? Sila ang strength, ang foundation sa family. So let's go beyond that surface level communication. But of course, we have to start from there, no? Kag kinahanglanon man nga tani nagapamati man kita kung hambalon. Dapat may active listening gid bala nga nang kung kaistorya gani gapamati gid, may gapamati gid. Kay kung kaisa do katalaka man magsigi hambal, nga wala sang may nakapamati. So, necessary gid ang active listening in every communication, whether surface level man siya or deep. Okay? So, kag dapat naga-show man kita sang interest, no? Pagambati, kumusta na ang adlaw mo, no? We do not ask our kids that nga question. Ma-remember ko ya sa akong experience as an individual. Si mami before, kung hindi niya kumadakpan sa daytime, ang ginahimo ni mami is makadto siya sa kwarto ko early in the morning. Inablang bago lang gid ko, wala pa ko guro kabugtaw. Makadto na siya sa akon early in the morning, tupadan niya ko sina kag istoryahon. Usually amo na iyang amon nga dira kami nag-communicate deeply. So kay fresh pa ako ni huna-huna, naka-rest na ako. Kag makasabat dito sa mga questions niya. Intelligently. Yung napag-isipan ko talaga. Kag kindly man kay di wala ko yaga pasinggit. Alright. So, diri sa surface start ani kita sa surface level communication. Sa surface level communication, nag-share lang kita sa aton mga experiences. Na sometimes ma-experience nyo ni sa mga
campings, no, may makilala ka mga bago, tapos nag-share ka mo sa inyong mga common experiences. Amo ko sina, no? And ibutang natin sa context karon, no? Inang mga maka-chat ninyo sa cellphone nga nagapamangkot anong ngalan mo, favorite color mo. So those are surface level na communication. Nag-share lang kamo sa mga stories and emotions ninyo kag naga-create kamo sa sense of connection kuno abi. Now, because ay parehas kami, char. Dili ka kay himo-himo lang to. Nagaluha ang aking mata, why? This is the problem with me. Pagka-powder ang ako na eyeshadow, luha ako mata. Alright, so, after sinang surface level communication, actually, kalabanan sa aton nga mga families karon, mga couples, nagapalakasal lang, hasta lang gid kita sa surface level. True or not, hasta lang gid kita dira. Wala na kita naka-move further. Okay? So, nga anabalaan ko, let me show you why. Okay? Because ang next tani sa sinang surface level communication is inang ano na siya, mag-ask na kita sa thought-provoking questions. Inang makapag-isip ka gid, no? For example, so moving beyond the surface level, dapat nagpamangkot na kita sang questions about values, about our beliefs, about our aspirations, about our challenges. Sang naganabihan ay kamo nagapamangkotan ay makausap mo sina ano imo belief about a certain thing, about faith, anong value mo, how do you view sex, how do you view ano ba, addiction, how do you view ang relationship nimo sa imong family. So dapat ginaistoryahan ina siya, and if you have gone to that level, meaning nagdalom na gid ang inyong communication, no? Pero of course dapat wala sang tinikalay. So gidanay gid sang sang tinuod, no? Sang sakto gid bala kung ano gid ang pinagdadaanan. About your challenges, anong sadiin ka na challenge. Okay? So kay dira makilala mo ang tao kung nagahulag lang siya because challenged siya, or nagahulag siya because gusto niya gitimuon without the challenge. Alright? Or on one hand, ang isa man sang definition sa challenges is ano ang mga pinagdadaanan niya, subong na posible nagaka-apekto sang iyaman niya mga decisions in life, because may challenge siya sa iyang family, no? May mga challenges siya sa iyang finances, and for example, academics. Dapat pinag-uusapan yan, ladies and gentlemen. Hindi kita mag-stick sa yes or no. Nakakaon ka na, sweet, ano ka, gwapa ka. Stop. Move. Next question na. Ito, no? So, thought-provoking questions. Do not be afraid to ask kung ano ang values ng tao. Kaya dira mo siya makilala. Okay? Magtinikal man siya karon, mabalaan mo man gihapon, because lain ang iyang sabat karon, lain man ang iyang action. So, may basis ka na he is not walking the talk. Okay? Or nagbobolahan lang kayo. Ganun. So, share your opinions or perspectives sa topic. Kung ano man ang pinag-uusapan ninyo. Money, relationship, emotions. Mag-share ka mo sa inyong kanya-kanyang opinion, no? And it doesn't have to be similar, no? Kaya kung kaysa masiling ko nga, hindi kami parehas ang opinion, so hindi kami click or hindi kami magkaibigan, no? But at least balaan mo kung diin ka, nga kinanglan mo mabalaan ini, so that you would know your boundaries. Balaan mo kung diin ka matapak. Balaan mo kung anong gusto niya, hindi niya gusto tandugon nga topic, no? So you would know kung di ka malugar, no, sa iya. Alright? So anong perspective mo sa topic nga ini?
Okay? And then next is exploring exploring vulnerabilities. Anong vulnerabilities? Binabalang mga bagay kung sa diin ka mahina. No? Anong ganing terms yun sa Tagalog na nakakatawa? Marupok, no? Karupukan. No? So yun yung vulnerabilities. Share your own thoughts or emotions, no, to create a safe space of the other person to open up. Kaya kung dapat, I should do this kasi vulnerability na ito eh. If this will like blow up, may effect ito sa tao na nag-share sa iyang vulnerability. Baka ikakahiya niya ito. No? So, dapat ikaw nga nagapamati, mag-create ka man sa safe space sa iya. But silingon, i-assure mo siya nga, this will be just between us. Which rarely happens. Rarely happens kasi gagamitin mo pagka nagkalapuan kayo. No? So, kaya ito medyo deeper na talaga ito. If you could share your vulnerability to a person, meaning talagang you trust him a lot, or ready ka na to go into something more serious than just being an acquaintance. Okay? So, vulnerability, for example, pwede mo na siya hibian, pwede ka na maghibi, pwede na magtulo, imusipon, pwede ka na, ang mga idiosyncrasies, na ang mga kinaiya mo, pwede mo na mapakita sa iya without fear of being judged, no? So, for example, ang maniha, sa mga mag-asawa, na may nabatian ako sa isa man ka vlog sa Relationship Matters nga si Richard and Mary Carpoon, ang ilayang nga style, no? Or this is how they protect themselves from falling to another woman or man na nagustuhan nila. So this is how they do it. Kung may mga events nga maka-feel si Maricar ng admiration sa isa ka lalaki, for example, nga katrabaho niya, what she does is, pag abot niya sa balay, ikwento niya kay Richard na, I think I am beginning to admire this person. Okay? Kasi matalino siya, kasi masarap siyang kausap, kasi ganito. So, i-detalye niya ngayon yung mga reasons why medyo na-attract siya sa lalaki. Okay? And also si Richard Amuman, no? May makita siya, may ka-work siya nga namin mag-entertain or something like that. She also does the same pag uli sa balay, kukwento niya sa wife niya na, this is how I feel towards this person. Basically, ang ilang reason for that is, I am asking for help. Amo ng reason nila, I am asking for help. Tabangi ko, hindi ako ma-fall sa sininga tao. So, do something. For example, isa sinadra is praying. Praying for the other person nga naging honest sa imo. So, that's being vulnerable to the person. Kaya lang, no, ang nagakatabo abi sa aton mga couples karon kay if you do that, imbis tani nga nag-ask ka for help, yaw-yawan ka man hinuon, no? Pag-akigan ka sa imong asawa, kaya nakras-kras ka sa ibang tao. Ang lalaki, nagupod-upod ka na dito. Without realizing, nga nagapanugid gandi ko sa imo karon. I just hope, no, nga ang couples maka-create sang safe space sa ilang mga partners nga kung may manugid gani sa mga amo na ni ka vulnerable nga mga issues, tagaan nyo man sang tanawon ninyo sa lain nga angle bala nga we are not telling you this to hurt your feelings, but we are telling you this because we are asking for help. Buligi kami nga mabalik kami sa balanse, no? So sometimes ang balga ni Richard Poon, wala siya sa aming ginahimo, no? He just prays for his wife. He just prays for his wife and waits for the Lord, no, to work. Pero at least, no,
according naman kay Maricar, pag nasabi niya yon, if mailabas niya yon into the open, ang kanyang nararamdaman, bumabawas ang feelings or ang attraction towards kung sino man na-attract siya. Amo man ang kay Richard, no? So siling niya, pag naikwento ko na kay Maricar, ramdam na ramdam ko na nagbabawas talaga ang feeling. So hindi, kasi nagiging more exciting siya kung tago. Ayun. So ito yung vulnerabilities. This is two steps deeper from the surface surface level na communication. Nga willing na kamo maghambal nga amo na ni akon, for example, addiction, no? Mahambal ka nga, I am addicted to this, or I cannot help myself, gusto ko gid mag-amo sini, no? So that is deep communication. I wonder kung pila ka bilog sa aton mga couples sa bilog ng Pilipinas nga nakaabot sa dira nga level. Do wala gid, no? Because we are afraid, we are so we are shackled by a lot of fears nga basi yaw-yawon kita, basi biyaan kita, basi buyayawon, basi lain ang paglantaw. But I hope tani hindi amo sini, no? Amo ning hambal ko blatani nga when we communicate, nagasugid ako is because I want you to help me, I want you to understand me, I want you to pray for me, kasi yun naman talaga ang role ko, no? So well, reminder sa mga wives, no? Pag nanugid kani sa inyo yung mga bana, and this is applicable to both men and women, no? Kung manugid kani sa inyo yung mga asawa, pamatiin nyo kag amo na ampuy, no? Kag buligin nyo siya nga maka-recover or magbalik sa reality, no? Because sometimes amo ni the enemy uses that para mabungkag ang core, no, sang family. So, vulnerability, i-expose natin ang vulnerabilities. Share your ang authenticity kag ang honesty, no, can foster deeper connections. Yan. And then next is show empathy and understanding, no. I-validate mo ang feelings, no. Validation means, for example, mambalang asawa mo, galain akon buot sa imo, no. Hindi mo pag i-brush off, amo man ang laki na nagsunggod ko sa imo kaya mo sini, no. Hindi mo pag i-brush off, validate that, no. Tanawa man kung ara man siya sa posisyon, kung ibutang ba lang imo kaugalingon sa iyang shoes, sa iyang tindugan, kung sakto man nga maka-feel siya sang amo sina. If it's not, no, then be honest, no. Offer support, demonstrate willingness to understand their perspective without judgment. Remember, lain-lain kita nga pamilya ginpadako, lain ang pag-raise up sa iya. Lain man ang pag-raise up sa imo. Okay? So dapat at this point, no, sa validation bala sa ginabatsyag, tandaan mo man kung paano siya ginpadako. And try to understand nga ang amo na iyang perspective without judgment, of course. And it doesn't end there. Hindi komo, sige, pabayaan mo na lang siya pod, no? If you need to correct, no, pwede mo man ihambal ang imong perspective, no, in a manner nga hindi man sang sakit. Amo na bala kahapon pa ako sige hambal nga tani nami aton vocabulary, no, so we can just have a locker full of words nga makapili lang kita, masulod lang kita dito pili, diin diri nga words nga dapat ko gamiton, nga bisan ang pinaka masakit nga ihambal hindi siya kaayo sakit, hindi siya lain pa mation, no? Imbis nga maka-break sang tawo, maka-build up, okay, sang tawo. Alright, and then discuss meaningful topics, no? What are these meaningful topics? For example, personal growth, relationships, values, dreams, life goals. Sometimes we are afraid to touch this, especially if ara kita sa
we are going down south. Kunara kita sa lowest moments sa ato niya life because pag abot diri sa dream sa habuyan na no lain ang dream ko lain ko ang dream mo sa ako no wala kita nag na ikaw kasi na basulay na no life goals and then explore shared interest. Anong mga interest ninyo nga duha? Sometimes we and I'm guilty of this, no, we tend to shy away, no, hindi kita mag-istorya about this, no, because base hindi kita maintindihan, ay tiri na lang ko sa medyo safe, no, bahala na, basta wala lang kita sang bangigay, alright? But sa amo naman sang akong husband, no, we talk about personal growth most of the time. Anong mga changes na napansin mo sa akon, anong mga changes na napansin ko sa imo, and then i-appreciate nga sa una, amo ka sini, pero subong amo ka na sini, no? So, ini mga little, ano tawag sini? Little achievements, little victories, yun na pinag-uusapan namin yan. Relationships, most of the time, we talk about relationships. And I hope nga maka-go deeper pagit kami into other more meaningful topics. And then, ang next is deep pagid is reflect and clarify. Kadamo sa mga discussions, especially sa mga asawa, istoryahanay nga. Bisan, manabla pang matian mo sa social media. Kung mamati ka lang sa ila, makita mo gina, wala ka pa gani kaklaro kung anong ginhambal niya. Nagwalak-walak ka na dayon, no? So, dapat may gid yang reflection and clarification, no? This is what we fail to do. Especially sa mga couples. And I always tell my husband this, man, clarify balaanay. Mangkuta balaanay ko kung ano ang meaning gid sadto. Kay basi ilain ang imo nga pang-intindi sang akon ginhambal. Okay? So, ask for clarification, reflect on other person's words, and clarify. Wala sang may malain sa naga-clarify. Sakto ang akong pag-intindi. Is this what you mean? Pamangkuta balaanay. No? Because ang clarification and sang misunderstanding can lead to more meaningful exchanges in the future. So, kung balaan sang kaistorya mo nga wala ka dayon nag-jump into your own conclusion. Nanamian na siya magsige istorya sa imo. No? Nanamian ko mamati sa mga tao nga dali lang, clarify ko ha. Sakto ang akong paintindi, no? Because if not, what do you really mean by that? Basilay na ako. So, maka-explain ako further. Okay? So, and then, of course, ang last gid, no, is to create an environment of trust, respect, and openness by avoiding judgment, criticism, and interruptions to encourage deep communication. So, kung ma-practice nato ni siya, no, nang mag-build bala kita sang environment nga naga-foster sang trust, sang respect, kag sang openness. Mahadlok kita mag-open up. Mahadlok kita maging honest. Dali ko mahadlok kita maging honest. Kay wala pa ganita kahambal. Isa pa lang ka word ang atong ninahambal. May ara na yan mga conclusions. May ara na yan mga, kay ikaw, kayo, mana. So, I think we are failing in this, no? Especially kita nga mga adults. Kita man gani nga mga migahay lang. Bisan hindi pa mag-asawa, Bisan hindi pa mag-asawa, ini sa aton lang mga group chats bala. May maghambal lang isa. Sus, dayon ka lupok man dayon. Wala pa gani nag-clarify ano to, or wala na sang iba new words. Sa high school kami, may ara kami nga subject sa English nga, or may ara kami nga curriculum, nga another way of saying it. May ara ginaiya sang other way of saying something. Ay, no, sino mga classmates ko di sa high school? No, may another way of saying it, no? Na-remember niyo to? Tickled pink, ganyan. No? So, another way of saying that you are happy. Cloud 9. Oh, another way of saying that you are elated, no? Amo na siya, damo.
galing kay we are just so tamad. Kag hindi na kita gusto mag-explore. So, ang aton lang ginabalaan niya, communication is yes, no, wala, meron. Let us go beyond that. No? Tandi manggita kita sang things nga mapag-usapan ba lang nga valuable, kag ina ba lang, I don't know about you, pero ako kung may mga ara ako nga mga makaistorya nga nagatatakid sa akong huna-huna, it keeps on repeating sa akong huna-huna. Bisan, kung kaisa, bisan wala na sila. And I would miss them for that. Inang ilang mga words of wisdom, so that we call it, no? Ara lang siya sa akong utok. And sometimes, it goes back sa mga moments man na kinahanglanon ko. For example, may ari ako sa amo nga situation subong, and I would remember my aunt telling me when I was younger nga, day, kung amo sini. So I would remember that. So, how would we want to be remembered that way? Nga ang lola ko to, very wise gid to, no? Nakabilin gid siya sa amo sini nga words. Or, if you cannot say it, then text it, message it, no? Pero nami gid ang gaistorya. I tell you, nami gid ang naga-istorya. So, and we have missed a lot of that halin sa nagsulod ni social media. Okay? So, I hope we can make changes, or we can move a little bit deeper, no? Take further steps para nga ma-deepen ang aton nga communication sa aton nga mga partners, sa aton nga mga husbands, no? So, inang istorya bala kita na nga inuula ka pangakig nga wala sang judgments, wala sang ara nga preconceived or tawag siya ni prejudice. May prejudice sa imong huna-huna nga, mani, kasi ganyan siya. You wouldn't know. Basta may unod, ginayang ginahambal niya sila. Kag ikaw man nga naghambal, hindi paglimitahi ang imo nga ipagwa ang tanan mo nga ideas, no? Let us stop, no? Kumbaga, let us go beyond yes or no. Okay? So, I hope nakabulig ako sa inyo. If you have questions, you can leave your comments sa comment section, so we can probably message each other for a much deeper kwentuhan about this. So I'd love to hear from you. Thank you for staying. Goodbye.